Gusto kong i-explore din sa film na ito kung totoo ba yung kasabihan lagi na tungkol sa Pilipino na masayahin tayong tao. 上の階で遺体を見つけたんだよね。 Konsepto ng Kodokushi sa Japan o kung tawagin The Lonely Death at kung may pagkakaiba o pagkakatulad ito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ang pangunahing paksa sa kauna-unahang feature film ni Janus Victoria na Diamonds in the Sand. Tungkol siya sa isang middle-aged Japanese man na naka-witness ng Kodokushi sa kapitbahay niya. Natakot siya na baka ito yung sapitin niya. And nag-journey siya sa isang lugar na narinig niya na hindi daw ito nangyayari. So, yun ay Pilipinas. Bahagi ang pelikula sa 2025 Real Asian Film Festival sa Toronto na ginaganap mula November 5 hanggang November 15. Pero naipalabas na rin ito sa iba pang film festivals sa Japan, Italy, London, ilan pa sa Southeast Asia at ipapalabas na rin sa Q Cinema sa Pilipinas. Ang proyektong isang dekadang tinrabaho, co-production ng Japan, Malaysia at Pilipinas. Ang aming mga bida ay Hapon. Ang story namin ay Japanese, yung Japanese social reality ng Kodokushi. So, importante na meron talagang infrastructure, kaya collaboration siya. So, kung magtataka naman, saan pumapasok yung Malaysia? Well, kasi isang producer namin is Malaysian and siya'y unang-unang mentor ko sa project na to. Pinagbibidahan ng Japanese actor na si Lily Frankie, veteran Filipino actress Maria Isabel Lopez, at award-winning Filipino actress Charlie Dizon. Bukod sa pelikula ni Victoria, ilan pang Filipino short films ang itinatampok din sa Real Asian Film Festival. Maraming magagandang lumalabas na Filipino film. Sana bigyan nyo sila ng chance mapanood. Maraming bago, maraming very interesting na talagang magiging proud kayo na Filipino-made siya. Mapapanood ang Diamonds in the Sand, bahagi ng Toronto Real Asian Film Festival dito sa TIFF Lightbox sa November 8, Sabado, alas 5 ng hapon. Paula Saraza, Omni News, Toronto.